Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Good afternoon po. Yung may power naman. Para hubang inaantok tayo o hindi pa tayo nananghalian. At sa hapon pong ito, napakabuti po ng ating Panginoon at muli tayo po ay pinagtipon-tipon niya upang sambahin po ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Alam ko po na sa bawat isa't isa po sa atin for almost 2 years na, natutunan natin kung paano po natin ma-overcome yung spirit of fear, yung takot. Dahil ilang years, 2 taon, nung mag-umpisa ang COVID-19, yung spirit of fear na yan po yung gumala sa buong mundo na nagbigay po ng takot sa bawat isa't isa po. At diyan naman po natuto naman na ang lahat ay nakaluhod at nananalangin sa ating Panginoon. Nakita natin yan sa mga Facebook po. Marami. At itong year 2021, yan na naman. Bago po magpasko, balita, magiging masaya ang Pasko natin at ang New Year natin. Nangyari naman. Di ba? Ang bilis mag-zero ng COVID-19. Pagkatapos po ng New Year, hindi pa natatapos ang 2021, nandiyan na po ibinalita na si Omicron, ang variant na COVID-19, o ni Delta. At from zero, ang bilis, parang jet. Ilan na po sa Pilipinas daw yung bilang na meron na naman. Mahigit na yata may milyon na yata buong mundo na yung 2 million. Dito sa atin, mahigit na yata mga 20,000. Napakabilis. Dahil mabilis mag-isip, magsabi ng numero. Kaya yan na naman yung takot. Pumasok na naman yung takot. Kaya marami na naman po yung nagdadalawang isip, lalo na bukas, ibababa na naman yung martial law. Lockdown. Lockdown na naman. Marami na naman po yung nag-aalala. Marami na naman yung nag-iisip. Ano na naman kaya ang mangyayari? Ano na naman ito? At dahil po noong pagpasok ng bagong taon, yung unang linggo po natin, ang ating naging topic doon ay kung paano po natin haharapin ang bagong taon na may pag-asa. Tama po ba? Merong pag-asa. Paano ho ninyo hinarap ang bagong taon? Nagputukan lang po kayo? O sama-sama po kayong buong pamilya na nagpasalamat sa ating Panginoon? Na napagtagumpayan po ninyo, napagtagumpayan po natin ang 2021 na merong kagalakan, merong katagumpayan sa buhay po natin. Bakit? Dahil po nakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. For 2021 o 19-20-21, nakita po natin kung paano kumilos sa bawat buhay po natin ang ating Panginoong Jesus o ang banal na Espiritu na nagpatatag po sa atin, na naging matapang po tayo. 2019, bala mo, parang pa lang tayo, tapang-tapangan. Noong 2020, dahil ang gaganda po ng mga message natin, nakaakma. Napansin po ninyo ang mga pangyayari? Lahat ng message natin nakaakma sa mga pangyayari. Tingnan naman ninyo ngayon, pagpasok ng 2022, ano ang mensahe po natin ng first Sunday? Hindi ba facing the new year with with hope? Kasi doon pa lang sa 2021, meron na silang ipinapangakalat na balita na yung Omicron daw na yan, hindi naman masyadong deadly pero madaling manghawa. Lahat naman po ng symptoms na yan, wala pa po yung yung COVID-19 na yan, nandiyan na lahat yan. Diba? Trangkaso lang yan, itulog mo lang. Wala na. Iinom mo lang ng medical, medical lang Aspilet. Nepo.
Tapos nandyan na yung mga paracetamol. Inom ka lang yan, tulog mo lang, kumain ka lang ng marami na masustansya. Wala na yan. Noon nga, may sakit ka na, nagtatrabaho ka pa. Pinapauwi ka na nga ng kumpanya, ayaw mo pa. Ali po, mag-obra na ako mo. Ala na ako manggawan kembale. Keni na ako mo. Ale, tama o hindi? Tama po yan. Ngayon po, gewadya mong kay. Makakatakot. Hindi man talaga makakatakot. Hindi po. Ingin Kaya tayo po nakita natin kung paano po tayo naging matatag. Tayong mga tiga Calvary. Bakit po? Dahil na-develop po, na-renew, na-transform, na-renew yung kaisipan natin sa salita ng ating Panginoon. At ito po ay hindi lang binago yung ating kaisipan, kung hindi ipinamuhay natin tayong mga nakakarinig. Tayong mga nakarinig. Tayo pong nakaalam ngayon. Ipinamuhay po natin, kaya ngayon po matapang tayo. Naharapin natin na kahit ano pa ang ibato ng kaaway sa atin, tatayo pa rin tayo sa salita ng ating Panginoon. Facing the new year with hope. Ang naging topic po natin o ang naging illustration po natin dito, ang naging modelo po natin, walang iba kung hindi si Father Abraham. Tama po ba? Yung pananampalataya po ni Father Abraham, ito po yung gusto natin na magaya o hindi man natin magaya, yung maipamuhay po natin. Kahit kailan hindi na po natin malalampasan yung ginawa ni Abraham. Pero ito po yung modelo, yung guide. Ano po? Yung magbibigay sa atin, parang ano po yan, release ng trend. Nasusundan natin. Ano po ba ang sinasabi ng Romans chapter 4, verse 18 hanggang 21? Ito po yung verse na nasa topic po natin. Against all hope, Abraham in hope believed, and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Ano po yung sinabi kay Abraham? So shall your offspring be. Ano po? Dalawa lang po yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. Siya ay magkakaanak at siya ay magiging ama ng maraming nasyon. At yun po yung pinagmuni-munihan po ni Abraham for 25 years. Nung sabihin ng ating Panginoon sa kanya, magkakaanak ka. 25 years. Yun po ang pinagmuni-munihan ni Abraham. Wala pong Bible noon. Wala pang Torah, yung Pentateuch. Yung Book of Moses, yung 5, wala pa po yan. Ano po? Yun lang sinabi ng Diyos kay Abraham ang kanyang pinagmuni-munihan. Kaya nga po doon sa verse 19, ano ang sabi dito? Without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Without weakening in his faith. Hindi po nanghina yung kanyang pananampalataya. Pero hinarap niya yung katotohanan na siya ay matanda na at wala na siyang magagawa o magkakaanak pa. At tingnan po ninyo, sana kung isa lang sa kanila, pero dalawa sila. Yung asawa niya, baog rin, patay yung bahay bata, hindi, walang pag-asang manganak o magkaroon ng baby. Dalawa. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Without, sabi po, pwede bang i-ano natin sa LED natin? Sabi po, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver. Hindi na nga nanghina, hindi pa nag-wave. Ang ibig sabihin, hindi po siya, nangaos kanita. Kaya Kapampangan, may wave. Palisyalis siya. Kaya po, hindi naging ups and down yung pananampalataya niya. Hindi rin nag-zero yung pananampalataya niya. Noong panahon na yun, nandun na rin po si Satanas. Siguradong maraming sinusutsut si Satanas sa kanya. Kaya katwa mo nang yan, na kami kay anak. Ala na kang sikan. Asawa mo, baugya mo rin. Ala ng pag-asa.
Pero hindi po siya doon nag-concentrate. Hindi yun ang pinagmuni-munihan niya, yung negative. Kung hindi, yung sinabi sa kanya ni Yahweh. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa atin? Ano ba ang sinasabi ng kanyang banal na kasulatan? Ngayong nandyan na naman tayo sa sitwasyon na ngayon na yung takot na yan ay pumapasok na naman. Paano po natin hinahawakan? Paano natin hinaharap ang sitwasyon ngayon? Si Abraham, ganun niya po hinarap for 25 years. Ang pinagmuni-munihan lang niya po ang salita ng Diyos na ipinangako sa kanya. Yun lang po. Tayo, paano natin pinagmumuni-munihan? Ngayon na naman na merong ganitong sitwasyon, doon na naman natin binubuksan ba ang Bible natin? Doon na naman ba natin binubuksan yung mga cellphone natin? Dati, nasa Facebook tayo. Ngayon, Bible na naman. Ganito ho ba natin hinaharap? Itong taon na ito? Itong sitwasyon natin ngayon? Ngayon na naman ho ba tayo nagbibigay ng maraming panahon para manalangin? Si Abraham po, every minute, every second, every hour, every day, 24/7, every week, every month, inabot niya yung 25 years, hindi po siya nang hinawang pagbulay-bulayan niya yung sinabi sa kanya ng Diyos. Tayo minsan, pag nagdi-devotion po tayo, 5 minutes pa lang na natin, pinauulit-ulit po yung praise the Lord, thank you Lord, hallelujah. Mapapagal na ka, may papatudtod na ka. Hindi po ba? Hindi natin mapaglabanan yung sutsut ng kaaway o yung gusto ng laman na ito. Pero si Abraham po, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Hindi niya pinagdudahan yung pangako ng Diyos sa kanya. Ano pa po dito? Sabi niya, but was strengthened. Pero lalo pa siyang naging matibay, naging malakas sa kanyang pananampalataya in his faith and gave glory to God, at nagbigay ng kagalakan, ng glory sa ating Panginoon. Tingnan po ninyo yan. Kapag nagiging matatag ka pala sa iyong pananampalataya, hindi nagiging weak, hindi ka nag-wave sa iyong pananampalataya. Nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Paano ka nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Paano ito? Dahil nakikita ng iyong mga kapatid sa pananampalataya, hindi ka nababahala. Iba yung aura ng isang tunay na mananampalataya kapag siya ay laging nasa presensya po ng ating Panginoon. Nakapagbibigay, tinitignan pa lang siya. Kaharap pa lang siya ng mga kapatid, nararamdaman na sa kanya yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa sa kanya. Kaya yung tao na yun nararamdaman niya kung paano siya. Ganito po si Abraham. Kaya nga po ibinibigay ng magandang halimbawa, modelo ito sa atin para tularan po natin. Para po yung pananampalataya natin ay hindi rin manghina. Para sa panahon na ito, ang magla-lockdown na naman yung Omicron, hindi natin alam kung ano na naman yung plano nila. Magiging matatag po tayo. Lalo pa po nating paninindigan, hahawakan ang salita ng Diyos. Yung no weapon forged shall prosper. Kanino? Sa ating mga anak ng Diyos. Panghawakan po natin yan. Paano yung may mga karamdaman? Ipanalangin po natin sila na yung kagalingan o yung pinagaling na sila ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang mga sugat noon pa man 2,000 years ago. Nasa sa atin po ang susi. Nasa sa atin ang susi. Paano natin mararanasan ang mga pangakong ito? Si Abraham, alam niya lahat ng mga susi na nasa kanya, binuksan niya, hindi wala siyang itinira. Binuksan niya po lahat yan. Kaya nararanasan niya kung gaano katindi ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Dapat ganito po tayo. Kaya ano pa po ang sinabi sa 21? Being fully persuaded that God had power to do what He had
promise. Talaga pong, kumbinsido siya. 100%. Walang pag-aalinlangan. Talagang alam niya na tutuparin ng Diyos yung pangako ng Diyos sa kanya na magkakaanak siya, na siya ang magiging ama ng maraming nasyon. Ito po, facing the New Year with hope. Dapat yung ating pong pag-asa saan nakasandig? Hindi po kay Bombay. Hindi sa mga kaibigan nating mga may pera. Hindi po sa mga lending institution. Kung hindi sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Walang mahirap sa ating Panginoon. Tayo lang ang nagpapahirap sa sitwasyon dahil ayaw nating manampalataya ng 100% sa ating Panginoon. Pero kung mananampalataya ka lang ng 100% sa ating Panginoon, walang mahirap mararanasan natin ang mga pangako po ng ating Panginoon. Kung minsan po, nananalangin tayo ng kagalingan, pero yung karamdaman nandyan, naglalaban po yan sa isip natin, ang battleground na sa isip po natin. Paano po yung sinabi ko sa inyo, dapat ma-renew, ma-transform yung ating kaisipan. Paano mababago yan? Dito po, lagi tayong mag-meditate. Kaya yung Joshua 1:8, napakatindi po yan. Meditate once in a while. Yung book of the law. Tama po ba? Once a while. Ano po ang sabi? Day and night. Ano po? Kahit na may ginagawa ka, pwede kang mag-meditate, pwede kang manalangin. Tama po ba? Sa isip. Kaya ganyan nare-renew ang ating mga kaisipan. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan ngayon, itong ikalawang linggo ng January ng 2022, nandyan na naman po. Noong mag-umpisa po yung lockdown, linggo yun. Linggo. Nung sabihin po nilang magla-lockdown. Sabado meron pa tayong service. Linggo, lockdown na. Nandito po kami niyan. Naghihintay kami. Marami pa rin po yung mga pumunta. Dumarating. Ngayon na naman, mabuti Lunes nila itinaon. Kaya, napakaganda po ng message natin na naman. Nakaakma na naman sa sitwasyon. Ano po ang pamagat o ano po yung pag-aaralan natin ngayon? Ang sabi po dito, face the new year with, laksan po ninyo. Peace, kapayapaan. Marami pong klaseng kapayapaan. Yung mga iba, nahahanap nila ang kapayapaan, sa beer, sa mga alak. Pero panandalian lang yan. Wala man 24 hours. Pagkagising nila, hindi man kapayapaan sakit ng katawan, sakit ng ulo. Balik na naman yung kanilang anxiety. Ano ba yan? Marami pa pong peace. Pero tandaan po natin, ang the best, awesome, wonderful. Sabihin na po natin lahat kung ano yung na peace na pwede natin makamtan. Walang iba po yung peace, yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Yan po yung kapayapaan na kapag naranasan mo, buong katawan mo nagsasaya, pati cells mo. Magaan. Hindi po yung peace na ibinibigay o dinudulot ng mundo. Ang peace ng mundo, kapag binigay sa iyo, meron pang question mark. May pag-aalinlangan. Meron kang nadarama na may kakulangan. Pero yung sa ating Panginoon, yung kanyang kapayapaan, yung peace na nagmumula sa kanya, kapag tinanggap mo yan, 100% na ang buong pagkatao mo, talagang mapayapa siya. Yan po yung peace na nagmumula sa ating Panginoon. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 26 verse 3? You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you.
You will keep in perfect peace. Perfect peace. Ano po? Talagang perfect. Walang kakulangan po ito. Alam ko po ang bawat isa't isa sa atin, naranasan po natin kung ano po itong perfect peace na sinasabi ng Isaiah chapter 26, verse 3. Sino po ang nakaranas nitong kapayapaan na ito, itong perfect peace na ito? Ngayon lang nandito po tayo. Hindi ba may perfect peace kayo? Bakit kayo naririto? Kasi wala yung takot. Dahil alam na ninyo, naranasan na ninyo itong mga ilang taon na ito, kung paano ninyo mapagtagumpayan yung takot na yan. Sumandig ka lang sa ating Panginoong Hesus at magkakaroon ka ng perfect peace. Marami po sa atin na siguro sa kasalukuyan, yung ating pananampalataya ay kasalukuyan pa lang pong namumold. Para po maging matibay ang pananampalataya natin, huwag po kayong huminto sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 1 po yan. Paulit-ulit po. For almost 1 year na po ngayon, hindi lang 1 year. Yung Joshua 1:8 na yan, paulit-ulit po nating naririnig. At marami naman po, sigurado sa atin, ang tumatalima dito sa Joshua 1:8 na ito. Amen po ba? Kaya nagiging matatag po tayo. Kaya nga ano ang sabi dito, you will keep in perfect peace. Pag sinabing in perfect peace, alam po ninyo sa Hebrew, yung perfect peace, kapag sinabi mo yung shalom, 2 beses mong uulitin yung shalom. Shalom, ang ibig sabihin nun, perfect peace. Sa Hebrew po yan, sa mga Hudyo. Kaya nga 2 beses nila sinasabi yung shalom, shalom, perfect peace. Kaya nga po, kapag may perfect peace ka, ang sabi dito po, dapat yung establish ka. Matatag. Ano po? Lean upon, stand fast. Talagang yung pagkatao mo, ano po, talagang ibinigay mo, isinuko mo sa ating Panginoong Hesus. Nasa sa Kanya lahat yan, kahit na anong mangyari. Hindi ka mamroblema, hindi ka matatakot. Natatandaan ho ba ninyo yung kwento ni Jesus? Noong lilipat sila sa kabilang dako, pagkatapos po nilang nag-share dito, dahil napagod si Jesus, pagkasakay niya po sa bangka, na nahiga siya, nakatulog siya. Pagkatapos nung nasa kalagitnaan sila, nandiyan po yung malakas na hangin at yung malalaking mga alon na humahampas doon sa bangka. Yung mga disipulo niya po, ano po ang nangyari? Natakot po sila. Ano po ang ginawa nila? Hindi ba nila pinuntahan si Jesus? Anong ginawa? Ginising nila. Jesus, na anong gagawan mo? Matutod kanyaman mo tuttot? Kami, mababalisa kami. Uling inghangin, lawen mo. Papaspas na yung kaya katamong bangka. Pinapaspas yung ating bangka. Hinahampas. Yung malalaking alon. Ayan, parang tataob na tayo. Parang mahahati na yung bangka natin. Tumayo ba si Jesus? Ay, tayo. Nasaan? Ganun ba ang ginawa ni Jesus? Hindi po. Tumayo lang siyang dahan-dahan. Kalmante mo, chilya mo. Ano ang sinabi niya? Be still. Kalmante. Huminto po yung yung malakas na hangin at yung alon. Yun po yung perfect peace. Kapag nandito po tayo, sa kamay po tayo ng ating Panginoon. O tayo, yung buhay po natin ay nasa ating Panginoong Yesus. Kahit na ano po yung sitwasyon natin na nangyayari sa kapaligiran natin, ganun yung magiging reaction natin kung paano nag-react si Jesus. Hindi po katulad ng mga disipulo, natakot sila, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Yan po yung sinasabing perfect peace. Makasandal ka, eya mo padere. Higit pa doon sa pader, kung saan tayo nakasandig. Ngayon, nakasandal po tayo. Talagang walang makakabuwag sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ano pa po ang sabi ng John chapter 16, verse 33? Bago po yun.
Yung pagkatapos po noong you will keep in perfect peace all who trust in you. Yung all whose thoughts are fixed on you. Thoughts, isip. Dapat po yung 100% ng isip po natin, mind po natin, talagang nakatuon po yan sa ating Panginoong Jesus. Bakit sinabi dito ng thoughts? Bakit hindi sinabi yung hearts, yung soul, yung spirit natin? Bakit po? Dahil dito po ang battleground. Dito naglalaban po kung ano yung gusto natin paniwalaan at kung yung ayaw ng kaaway. Dito naglalaban. Kaya nga po, renew your mind. Kukuha po natin. Kapag hindi na-renew ang ating kaisipan, magiging marupok kang isang mananampalataya. Hihipang ka lang ng kalaban, hindi ka pa naman pinipitik, sumusuko ka na, sumusurrender ka na. Kaya dito po, thoughts. Kaya nga doon sa 10 commandments, ginawang 2 sa New Testament, yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind and strength. Pinaghiwa-hiwalay po. Mind, dito po talaga naglalaban ang lahat. Tama po ba? Alam ko nararanasan natin ito. Kapag magbabasa ka na lang ng salita ng Diyos, pag devotion mo, di ba may naglalaban? May gera na dito sa kaisipan mo? Tama? Ang dami nang pumapasok dyan. Meron kang gagawin. Sandali lang ito. Hanggang makalimutan mo na. Hindi mo alam, yung pala yung taktika ng kaaway. Kaya dapat 100 step tayong ahead sa mga taktika ng kaaway. Hindi lang isa, kayang-kaya niyang lampasan yun. Yung 100, mahihirapan na siya dyan. Lalo na yung mga 100 steps na yan, ay ang pundasyon niyan ay salita ng Diyos. Mahihirapan na niyan, titibagin yan. Kahit na yung isa lang, mahihirapan na siya. Kung talagang ang pundasyon nun, salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, marami na sa atin ngayon ang nabuksan ng kaisipan natin. Lalong-lalo na nung napag-usapan natin ang mga authority, yung authority na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Na kahit na hindi na kayo tumawag ng pastor o ng mga elders o ng mga leaders sa church, kayo mismo, kaya rin ninyo kung ano yung nagagawa namin dahil yung espiritong nasa sa amin o yung espiritong bumuhay kay Kristo ay yun din po ang espiritong nasa sa atin lahat. Wala pong pinag-iba, hindi nagbago yan. Kaya nabuksan po, kaya napakarami natin nagagawa ngayon. Hindi na kami masyadong napapagod. Hindi na kami wala nang gumigising sa amin ng madaling araw para magpalayas ng masasamang espiritu. Dahil pare-pareho po yung espiritu, yung power na meron tayo. Amen po ba? Ito po yung nagagawa. Kapag na-renew yung kaisipan po natin sa salita po ng ating Panginoon. Itong all whose thoughts are fixed. Yung dapat laging nakapix. Laging nakatuon sa ating Panginoon. Kahit na ito pong mangyari sa kasalukuyan. Amen po ba? Huwag po tayo magpapadala sa anumang sitwasyon. Kung alam po ninyo ang salita ng Diyos, panindigan ninyo. Panghawakan po ninyo. Dapat hindi magiging weak, hindi magiging mahina, hindi kayo mag-wave. Hindi tayo mag-wave. Manatili po tayo. Ngayon lang yan, 1 linggo. Si Abraham, 25 years niyang pinagbunuan yan. Kaya, nang makita ng Diyos sa kanya, binigay sa kanya yung ipinangako sa kanya. Perfect time. Tama po. Masayang-masaya si Abraham noong makamtan niya yung regalo na yun, yung ipinangako sa kanya ng ating Panginoon. Hindi siya nang hinayang na 100 years old na siya nung ibinigay ng... Hindi. Lahat ng ginawa ni Abraham bilang tao para magkaanak sila, binigay ng ating Panginoon. Ang sabi ko nga po, doon sa 100 years old ka na,
Ang lalaki, wala na po yan, wala nang lakas yan. Pero hindi po pumasok kay Abraham yun. Ang lagi niyang sinasabi, Lord, salamat po. Salamat, tutuparin po ninyo yung pangako ninyo. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo na sa... Alam ko, bubuhayin mo itong katawan na ito at saka yung katawan ng aking asawa. Ganon ang pagmemedit. Kaya ganon, yung thoughts niya, yung kaisipan niya, nakatuon sa ating Panginoon. Amen po ba? John chapter 16 verse 33. Ang sabi po dito, I have told you these things so that in me you may have peace. Sinasabi na po ito sa atin. Kaya ano ang sinasabi? Na i-fix natin, na yung pananampalataya po natin, ituon lang natin sa ating Panginoong Jesus. So that in me, sa Kanya, kay Jesus, you may have peace. In this world, you will have trouble. Totoo po yun. Hindi ba ano yung ating nararanasan? Hindi ba puro, kaguluhan? Yung mga balita lang yan, nagbibigay po ng kaguluhan sa atin. Pero ano sabi? But take heart, I have overcome the world. Kung paano po na-overcome, naging victorious ang ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga bagay na kasakitan sa mundong ito, kayang-kaya din po natin. Dahil yung kanyang kapangyarihan ay nasa sa atin. Ang banal na espiritu ay nasa sa atin. Ngayon po, nasa sa atin lang yan. Kung paano po natin paggaganahin yan. Kung paano natin paaandarin. Parang binigyan ka ng sasakyan at yung susi. Kung tinitignan mo lang yan at pinupunas-punasan mo, hindi mo mararanasan kung paano yung kagamit-gamit ng sasakyan na yan. Ang kailangan dyan, paandarin mo, sakyan mo, i-drive mo. Dapat tayo, ganun po tayo. Kung ano yung natututunan natin, kung ano yung nakikita natin dito, ano po, i-apply po natin sa ating buhay. Para maranasan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Number 1 po, sabi, face the new year, sabi, with peace, Paano po natin haharapin ngayon ang bagong taon? Number 1 po, never worry about tomorrow. Never, never, never. Parang nasyak po kayo. Parang ayaw ninyong tanggapin. Never. Huwag kayong magulimihanan. Huwag kayong mag-alala. Patungkol sa bukas na lockdown. Amen po ba? Ano ang dapat? Matthew chapter 6 verse 25, 34. Basahin po natin. That is why I tell you not to worry about everyday life. Ano po ang sinabi? That is why I tell you not to worry about this coming 1 week. Ano po ang sabi dyan? Pakilaksan po. Everyday life. Yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga, whether you have enough food, kahit na merong ka pang, enough, na pagkain at mainom, or enough clothes to wear, isn't life more than food? Hindi ba mas mahalaga ang buhay? Nabuhay ka? Hindi ba? Tayo kuminsan, nagpa-fasting tayo. Isang beses ka lang kumain. Namatay ka? Hindi. Malakas ka pa rin. Buhay ka pa rin. Tama po? Bakit ka nga mag-aalala? Ano pa po ang sabi dyan? And your body more than clothing. At yung katawan mo ay higit na mas importante sa mga damit na isinusuot po natin. Kung uunawaan po natin ito, pagbulay-bulayan pa po ninyo yan, napakarami pa po ang gustong ipaalam.
ipahiwatig ng salitang ito ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin. Sana po, habang pinag-uusapan natin ito, kung ano man po yung mga alalahanin po ng bawat isa't isa sa atin, matuto po tayong ilagak natin sa kamay ng ating Panginoon. Amen po ba? Ano pa po ang sabi ng verse 26? Look at the birds. Tignan ninyo yung mga ibon. Yung ibong mga denas. Ano po, noong hindi po ganito yung church natin, ang ano po nito, ang kisame nito, may mga ano po yan, mga trusses. Ano, pagkatapos yung doon, yung sa itaas na yon, yung ano tawag nun, yung mga, yung hollow blocks na merong butas para doon pumasok yung hangin. Ano po, yan, marami po yung mga ibong denas dyan. Habang nagsiservice, lumilipad po sila dyan. Ituloy po natin. Ano ang sabi? Look at the birds. They don't plant or harvest or store foods in barns. Tama? Hindi naman sila nagtatanim. Hindi rin sila umaani. Hindi naman sila po nag-iimpok ng kanilang makakain. Basta lipad lang sila ng lipad dyan. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? For your heavenly Father feeds them. Yung Ama natin sa langit, pinapakain sila. Hindi sila hinahayaan na magutom. Walang namamatay. Maliban lang doon sa tinitirador o kaya binabaril sila. Walang bumabagsak sa kanila. Ano pa ang sabi diyan? And aren't you far more valuable to Him than they are? Hindi ba tayo ay mas mahigit pa na importante sa mga ibon na yan? Pag-usapan natin yung variable, gaano tayo ka-importante sa ating Panginoon? Hindi ba tayo lang sa lahat ng mga creation niya, tayo lang ang nilalang niya sa kamay niya? Yung hininga natin, sa Kanya nang galing. Lahat na yan, salita lang niya. Pero tayo napaka-special, napaka-valuable natin sa Kanya. Ganyan niya tayo kamahal. Ganyan tayo yung halaga niya sa importansya tayo sa Kanya. Naunawaan po natin, nakukuha natin. Yan po yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ano pa po ang sabi dito sa 27? Can all your worries add a single moment to your life? Pwede mo bang dagdagan, dugtungan yung buhay mo sa pamamagitan ng iyong pag-aalala? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you, for us, for all of us. Amen. Nagsisink in ho ba? Nakukuha po natin, naunawaan ho natin kung gaano po tayo kaimportante sa ating Panginoon na hindi tayo, kung sasabihin ko po na wala tayong karapatan na mag-worry, mag-alala. Dahil ang Diyos natin, siya po ang lumalang lahat niyan. Siya ang may-ari. Kaya ano pa po ang sinabi? Why do you have so little faith? Bakit? Merong kayong napakaliit na pananampalataya. Kung pinaniniwalaan po natin ang salita ng Diyos, yung maliit na yan, dapat noong 2019 pa yan o noong nakaraan pa, dapat nag-grow na po yan. Dapat ngayon wala nang duda, wala na pong unbelief sa atin. Kahit na anong mangyari pa, alam natin, kasama natin ang ating Panginoong Yesus. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwan. Amen po ba? Dapat makumbinsido po tayo sa hapong ito. Ang salita ng Diyos ay very powerful po kapag ito ay pinaniwalaan mo, pinanghawakan mo. Lagi po ninyo naririnig sa akin, it's up to us. Nasa sa atin lang po. Kung aandar yung faith na yan.
Nasa sa atin po yung susi. Amen. Ano pa po ang sabi dito? These things dominate the thoughts, sabi po, of unbelievers. Ano po yung nagdo-dominate? Sabi po doon sa ano pala natin, yung aking ine-explain kanina, why do you have so little faith? So don't worry about these things saying that, what will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. Yung verse 31 po, yan pala yung kaisipan ng mga unbelievers. Yan yung mga nagdo-dominate, yung nangunguna, yung nagko-control sa kanilang kaisipan. Na ano kaya yung kanan may bukas mag-lockdown? Eh ako pa mo makapunta ka rin. Kasi ako pa maka-vaccine. Panto nanda pa mo kay palengke. No, dapat ating ka-vaccination ID. Card. Makanano kaya? Makanano kaya yung sitwasyon ko? Makanano kaya yung sitwasyon mi kanini? Yan pala yung kaisipan ng mga unbelievers. At tayo ngayon, hindi tayo unbelievers. Tayo po yung totoong mga mananampalataya sa buhay na Diyos. Amen. But your heavenly Father already knows all your needs. Hallelujah! Alam po ng Diyos yung pangangailangan natin. Amen. Why worry? Stand firm. Be still. Alamin mo na buhay ang Diyos mo. Amen. Seek, sabi po sa verse 33, seek the kingdom of God above all else and live righteously. Saliksikin mo, hanapin mo, iuna mo ang alin? Ang kaharian, ang salita ng Diyos. Para ano? Ano po ang sinasabi dyan? And live righteously. Mamuhay ka na merong kabanalan. May katuwiran sa harapan ng Diyos. Seek the kingdom of God above all else. Dapat lagi mong iuna. At mamuhay ka ng may kabanalang katuwiran sa ating Diyos. And He will give you everything you need. Kuminsan po itong verse na ito, parang naging familiar na lang po sa atin. Naririnig natin, pag lagi mo naririnig, parang nandyan na lang, parang salamin na nandito lang pag kailangan mo suot. Pag hindi mo na kailangan, nandyan sa tabi. Pero, hindi mo naman binibigyan ng pansin, ano kaya yung nabibigay nito salamin na to sa akin? Pag sinuot ko, nagiging maliwanag yung mga letra. Inanalyze na lang po ninyo. Pinag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya sinabi niya dito, ano po yung sabi niya? And all you need, sabi po dyan. Ang lahat ng iyong mga pangangailangan, sabi po niya, ay ibibigay ng ating Panginoon. 34, sabi niya po sa verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries today. Today's trouble is enough for today. Amen po. Sino po ang unawa? Yung nakuha niya, naunawaan niya. Bakit hindi tayo dapat mag-alala ng para bukas? Ito palang verse na ito, gusto niyo dito na lang tayo magtapos. Marami pa po, mag-o-overtime tayo. 3:23 na pala. Ano? Kaya nga po, mga kapatid, ang sarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, kaninang umaawit po tayo. Yung kantang inawit po natin, yung pinakahuli, yung Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Totoo po yun. Buhay ang Diyos po natin. Kaya kayang-kaya nating harapin ang bukas, yung 1 linggo na lockdown na yan. Amen. Dahil alam natin, meron isang Diyos
na magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Put God first. Iuna po natin ang ating Diyos. Amen. Pangalawa po, paano po natin mahaharap o haharapin po ang bagong taon na merong kapayapaan? Yung una, never worry. Huwag po kayong mag-alala. Ano yung susi dyan? Pagbulay-bulayan po ninyo ang salita ng Diyos. Yung palang nandun po sa ilalim nun, yung Matthew 6:33, yung pataas pa, pagbulay-bulayan pa po ninyo yan. At alam ko po, marami pang ipapakain sa inyo ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. Mabubusog po tayo, marirenew yung kaisipan natin. Kung ano pa yung i-reveal pa, yung mga new insights na i-reveal sa atin ng banal na Espiritu. Kaya nga po, pangalawa, paano natin haharapin ang bagong taon na meron pong kapayapaan? And trust everything to God. Ipagkatiwala mo ang lahat. Paano mo ba ipinagkakatiwala? Pag sinabi mo, Lord, nandito po yung aking mga pangangailangan, nandito po yung aking problema. Lord, salamat po sa kasagutan. At saka ka umalis. Pero dala-dala mo pa rin. Pag sinabing entrust, Lord, nandito po lahat yung mga bitawan mo. Ang Diyos na ang bahala dyan. Magtiwala ka na yung ipinanalangin mo, yung dinala mo sa Kanya, na mga problema, mga suliranin mo, kung ano man yung mga pangangailangan mo, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Sabi po dyan, entrust everything. Lahat, hindi some. Lahat. Ano po yung mga pangangailangan natin? Ipagkaloob mo, sabihin mo sa ating Panginoon. Kaya, ano po yung salita ng Diyos? Trust in the Lord, sabi po ng Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Trust in the Lord. Pag sinabing trust, ano po, 100%. Hindi niya binigyan, kaya hindi niya binigyan ng percentage dito. Trust. Magtiwala ka. Kanino? Sa ating Diyos. With all your heart. Ng buong puso mo. And lean not on your own understanding. At huwag kang manahan. Huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Hindi mo pwedeng sabihin na gawa ko ito dahil yasa ko. Hindi. Pinahintulutan pa rin ng Diyos yan. Para makita mo, para i-acknowledge mo kung sino ang nagbigay sa iyo niyan. Amen po ba? Kapag hindi ka marunong mag-acknowledge sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo, lalong-lalo na ngayong ikaw ay isang Kristiyano, isa kang born again. Bro, ang hirap niya. Baka mawala yan. Bakit yung mga iba, yung mga unbeliever? Gusto mo silang tularan? Galing ka na dun eh. Alam mo kung ano yung sitwasyon. Alam mo kung ano yung diferensya ng unbeliever at saka yung naniniwala ka sa ating Panginoong Yesus. Alam mo, alam natin. Bakit? Ang bilis nating mag-turn around sa isang sitwasyon lang na ipagpapalit mo kung ano yung pina-experience na sa iyo ng ating Panginoon o yung na-experience mo na sa ating Panginoong Yesus. O bala mo kayong salita mo, ala kang utang alog. Kaya may pekinabangan ng Diyos, gulutan me. Kaya po tang mamagkasakit ka, babalik kang pasibayo kaya? O simap ka ganakanan ng ginuta mo, eyabeng ka di po, adwa pa mo ring gamat, tatanggapan nakatamo. Pagbulay-bulayan po ninyo yon. 'Di
Amen? Masasyak ko po ata? Ito po yung pinasasabi ng banal na Espiritu. Sa panahon po natin, hindi na pwede yung puro gatas na lang ang kakainin ninyo. Kakainin natin. Dapat karni na. Dahil iba na po yung sitwasyon. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga signs na malapit nang dumating ang ating Panginoon, nandyan na po lahat. Nakikita na natin. Buriyo baby, kayo pa mo rin. Kayong pananampalataya. Ko mag-grow. Tayong lahat. Yung mga magulang natin nung pinanganak tayo, ano ang pangarap na lumaki tayo? Dapat ganun ang pangarap natin sa ating pananampalataya. Hindi tayo stagnant. Dapat nag-grow tayo, progressive. Masakit ang salita ng Diyos. Yan naman yung sa Hebrews chapter 4:12. Amen po ba? Kaya buhay ang salita ng Diyos eh. Kaya ganyan tayo nababago eh. Uulitin ko na, nasa sa atin na naman. Kung bubuksan mo yung susi na yan at tanggapin mo. Kung ayaw mo, nasa sa inyo po. Nasa sa iyo yan. Pero narinig mo ang salita ng Diyos sa hapong ito. At kayo rin nasa online. Narinig ninyo ang salita ng Diyos. Huwag ninyong patagyasin ang inyong puso. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya o bukas. Habang may panahon, habang malakas po tayo, ano ang sinasabi ng Diyos, ng banal na Espiritu sa iyo? Gawin mo. Huwag mo nang ipabukas. Entrust everything to God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. In all your ways. Doon po sa nauna, all your heart. Yung buo, kabuuan, hindi naman po siguro natin sasabihin na, Pastor, may itong kumupuso. O bakit all? Yan ang kaisipan na binabato ni Satanas ngayon sa iyo. Yan po yung mga kaisipan ni Satanas. Yung mga reasoning niya. Pag sinabing all your heart, ang ibig sabihin, pagkatao mo, kasi dyan nanggagaling yung buhay mo. Amen po ba? Kaya yung negative thoughts, si Abraham hindi niya tinanggap yan. Ni binigyan ng foothold, ni katiting hindi niya binigyan yan. Kaya ganyan siya naging matatag. Kaya ganyan siya nakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat tayo po ay maging ganito rin. Amen. In all your ways, submit to Him. Magpasubmit ka, magpailalim ka. Isuko mo lahat. And He will make your paths straight. At gagawin ng Diyos po na lahat ng ating mga pangarap, yung mga gagawin po natin, magiging masagana po yan. Matuwid po. Amen. Sa Psalms 118 verse 8 to 9, ang sabi po, it is better to trust in the Lord than to trust in people. It is better to trust in the Lord than to trust in great leaders. It is better to trust in the Lord than to trust in people. Ang ibig bang sabihin nito, hindi na ako magtitiwala sa inyo? Ito ho ba yung ibig sabihin nito? Ito ba yung konteksto nito? Pag nagtiwala po tayo sa tao, merong kabiguan. Tama? Halimbawa, kung ako, nangangailangan po ako ng 100,000, naisip ko kaagad, si Pastor Joshua. Nilapitan ko siya, Pastor Joshua, mangailangan kong 100,000 bukas. Okay, next week na mo. Okay mo kaya ka nung aparaman mo ko, apandaman mo ko. Awa, sige. Pero dumating yung araw na yon, binalikan ko si Pastor Joshua. Pastor Joshua, itang pisabi tamo. Pasensya na ka, Pastor Is. May ngailangan kami, ating kami bayaran eh. Siyempre, una kayong bayaran nito. O anong nangyari ngayon? May dismaya ka. Tama? Nadismaya ka. Halos masira pa yung relasyon ninyo niyan.
Meron ka ba sasabihing negative sa kanya? Bala mo yan, kalalaki, peke sabihan. Tinango ka, kabat ngeni, binitin mo ko. Ha? Yan na. Ano po? Yan yung pagtitiwala sa tao. Hindi 100%. O kaya, pwede naman. O, ay ni pa yung 5,000. Yan na pa mo kasi ating kumpiyan bayaran eh. Ha? 100,000 pisabi tamo, 5,000. Makanano kaya nga bayaran kanya nitang kanakong kaya. Ha? Tao po yan. Pero sa Diyos, alam po niya. Kapag binigay po natin, in-entrust po natin, Lord, hindi ba ninyo narinig yung kapatid natin na nagpatotoo ng push dito na nangailangan siya ng pambayad ng ilaw? Ano ang ginawa niya? Nung kinagabihan, nung sinabi niya sa ating Panginoon? Natulog. Pinagkatiwala niya sa ating Panginoon. Kinabukasan, ano ang nangyari? Hindi ba may dumating na pambayad sa ilaw? Yun po yung ibig sabihin ng entrust mo. Kapag binigay mo na sa ating Panginoon, huwag mo nang aalalahanin pa. Makanano niya kayang gawan ginuita? No, karin niya kaya kuma? Saan kaya siya kukuha nun? Yung sinabi sa kanya, 100,000, saan niya kaya kukunin yun? Ihuhulog niya kaya sa akin habang natutulog ako? Ang Diyos na po ang may alam nun. Huwag na po ninyong problemahin yun. Ang gawin mo lang, i-entrust mo, magtiwala ka, maniwala ka sa salita ng Diyos. Kapag sinabi niya, yung mga pangako niya ay lahat ay yes. Amen po ba? It is better to trust in the Lord than to trust in great leaders. Katulad po ngayon, election na naman. Nasubukan na po natin ng maraming leaders. Sino ba yung leader na nakapagbigay ng akma na totoong solusyon sa ating bansa? Nanangako po sila. Meron? Wala. Pero sa Diyos po, kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya, kung ano yung problema mo, kung 100,000 yung problema mo, ibibigay niya yan, baka higit pa. Yan po yung Diyos natin. Marami sa atin ngayon, kayong mga nakakarinig nito, nagtataka kayo, ano ba yung sinasabi ko? Alam po ninyo, ang espiritual na bagay, ang nakakaunawa nito, yung mga espiritual na tao, yung mga na-born again ng espiritu. Kaya tayo, alam ko, nauunawaan natin ito dahil na-born again na po tayo, na-born again yung espiritu natin. Nauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil espiritual ito. Amen po ba? Napakasarap pong pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Lalong lumalawak ang iyong kaalaman. Nadaragdagan. Kaya nga po mga kapatid, ulit-ulitin namin sa inyo yung Joshua 1:8. Meditate ang salita po ng Diyos. At mararanasan na lang ninyo yung empowerment, yung anointing ng ating Panginoon. Yung sinasabi ko po sa inyo na pagkausap ka ng tao, nararamdaman niya kung ano yung nasa sa iyo. Alam na alam niya, kapag nagsalita po ang isang tao na puno ng salita ng Diyos, iba yung pakiramdam mo. Maiiyak ka, maluluha ka, hindi mo mapipigilan. Ano yung meron na yun? Yung po yung power. Dahil yung taong yun, mapananalangin siya. At pag nagsasalita siya, marami kang natututunan. Spiritually. Yung espiritu mo na bubusog, yung kaluluwa mo na sisiyahan. Amen po. Besya ko hata. Kaya nga po, magtiwala po tayo sa ating Panginoon na bibigyan niya tayo ng isang leader, ng mga leader from president up to barangay. Ano po? Mga leaders na may takot sa Kanya. Amen. Huwag po tayong manghinawang manalangin. Baka sabihin na naman po natin, kalwat yun ng mga dilawin yun, oring dengke kayong kaya, boboto. Oh, kaya na naman Satanas ito. Pangangatuwiran na naman po ni Satanas yan. Ang gusto niya noon, huwag na tayong manalangin. Nakukuha po ninyo?
Tandaan po ninyo yung nasabi ni Pastor Manny, lahat ng mabubuti o yung lahat ng gagawin natin na para sa ating Panginoon o yung mga regalo na para sa atin, tandaan po ninyo, kinokontra po lahat ni Satanas yan. Ba't hindi kayo magsugal ngayon, mag-online sabong? Tingnan ko kung kokontrahin niya kayo. Neping katula, papalakpak niya pa kanita. Ale? Sinong kumontra nung nag-online sabong kayo? O tinaya kayong wedding o loto? Atin? Ala! Pero king konsensya mo atin, apin ng banal na espiritu ito. Ingkay. Tandaan po ninyo kapag gagawa ka ng para sa ating Panginoon, kokontrahin ni Satanas yan. Mararanasan po, mararamdaman po natin yan, nararamdaman po natin yan. Ano po? Pero guluhin mo yung buhay mo. Mamuhay ka ng para sa mundo. Ay na yung katula, papalakpak yan. Maski suray-suray nakakyandalang, gapang-gapang kakyan. Nakakayan. Pigilan. Yan po, tandaan po ninyo, ganyan si Satanas. Kaya nga magtiwala po tayo, kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Ano po ang sabi dito? Paano natin haharapin pa ang bagong taon na merong kapayapaan po? Pangatlo, walk in the leading of the Holy Spirit. Tayo po ay mamuhay. Tayo po ay lumakad sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi ng John chapter 14, verse 16? Ang sabi po dito, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Dito po pabalik na po ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo. Ano po? Dahil nga, kung siya ay naririto, nakalimitado lang siya. Kung nandito lang siya sa Calvary Temple, nandito lang siya. Hindi na siya pwede doon sa San Fernando. O kaya sa Marisol. Pero kaya nga sinabi niya dito, I will pray the Father. Sabi niya pa, and He shall give you another comforter. Sino po yung comforter na sinasabi niya dito? Ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit. Na po, that He may abide with you forever. Walang hanggan, makakasama po natin siya. Kaya nga po sa bawat isa't isa sa atin kahit saan po tayo pumunta, kasama po natin siya. Amen? God with us. Kaya kasama natin siya. Hindi po siya dito lamang sa Calvary ngayon. Kasama po. Pag uwi natin, kasama po. Hindi naman iisang tahanan ang inuuwian natin. Kanya-kanya po tayo. Di kasama natin siya. Amen po ba? Kasarap naman. Kasama natin ang ating Panginoon. Yung banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, anytime, mga ilangan ka o meron kang kailangan, kaagad-agad masasabi mo sa Kanya. Kaagad-agad nandyan siya. Amen? Yun lang nagmamaneho ka. Ano po? Yung namuntik-muntikan ka na lang, nanalangin ka. Sino yung kasama mo doon? Sino yung nagligtas sa iyo? Sino yung nagprotekta sa iyo? Di yung banal na Espiritu na kasama mo. Amen po ba? Kaya nga po dito, napakarami po natin dapat mamuhay tayo lagi sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kapag ganito po yung buhay natin, talagang payapa po yung buhay po natin. Payapa. Hindi mo aalalahanin. Yan. Nandiyan na naman kasi yung mga yung mga notice ng ilaw, ng tubig. Yan, sabay-sabay na naman. Pag-i-enroll ng mga bata, sumabay ba si lockdown? Ano po? Pero kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, nasa sa iyo ang banal na Espiritu, ano po? Chill ka lang. Relax ka lang. Relax yung mga cells mo. Hindi ka na-i-stress. Ano po? Kaya nga ang sabi po ng Galatians chapter 5 verse 16, 17. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ano ba yung gusto ng laman na ito? Hindi ba pang pasarili lang yan? Ano po? Yung masisiyahan lang siya? Ano po? Ano ang gusto niya? Yung lagi kang mag-alala. Para yung mga cancer cells mo ay mabuhay. Para magkasakit ka.
Hindi ba pag nai-stress ang tao, yan po yung isa sa sanhi para magkasakit ka, magpa-stress ka. Ayaw mo nang kumain. Pag ayaw mo nang kumain, may ka-ulcer ka. Pag nagkaroon ka ng ulcer, siyempre nasusugat na yung mga bituka mo. Ayaw mo na rin uminom. Kaya yung mga bato mo, malalanta naman. Ayan, mag-i-start ka na magda-dialysis. Ang gusto mo lang, soft drinks. Oh. Yan, mag-uumpisa. Diyan po nag-uumpisa talaga ang sakit. Pero sinasabi po dito, tayong mga mananampalataya, dapat tayo po ay mamuhay. Ano po? Dapat tayo ay laging pinangungunahan ng banal na espiritu. Tingnan po ninyo ang mga itsura ninyo. Tayo pong pinangungunahan. Kung nandito ang banal na espiritu. Kaya baby face po tayo lahat. Masaya tamungan. Amen po ba? Amen. Ano pa po ang sabi ng verse 17? For the flesh desires what is contrary to the spirit. And the spirit what is contrary to the flesh. Kahit kailan po hindi pwede magsama. Ang espiritu po. Ano po? At yung laman. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Tama? Yung huli na sinabi, ano po ang sabi? So that you are not to do whatever you want. Talaga pong kokontrahin, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kokontrahin po ng kaaway. Yung gusto mong gawin na para sa ating Panginoon. Number 1 dyan, yung pananalangin, yung pag-devotion. Kokontrahin niya yan. Dahil alam niya, dyan tayo lalakas. Dyan tayo magiging matibay. Kapag natututunan natin, nalalaman natin yung katotohanan dahil mapapalaya po tayo. The truth shall set us free. Yan ang ayaw ng kaaway ni Satanas. Kaya kapag inumpisahan mo ng manalangin, magbasa ng salita ng Diyos kung ano-ano na po yung pumapasok sa kaisipan mo. At yung katawan mo, biglang bumabagsak, gusto niya, humiga ka na. Pag humiga ka naman, ita na, diretso na. Amen. Wala na, tulog ka na. Panalo na naman si kaaway. Ano po? Pero kapag napaglabanan po natin, kapag ang banal na espiritu ay nasa sa iyo, nakikita mo, kahit na masakit na yung katawan mo, kahit na gusto mo nang matulog, pero nanalangin ka, nagbasa ka ng salita ng Diyos, pagkatapos mo nagawa yan, pag natulog ka, diretso. Payapang-payapa ka. Bakit? Dahil pinangunahan ka ng banal na espiritu. Dahil yung banal na espiritu nasa sa iyo. Kaya nga payapa ka eh. Amen po ba? Naranasan na ho ba ninyo ito? Ano po? Yung bang napapagtagumpayan mo yung gusto ng laman? Ano? Talagang natatalo siya. Bumabagsak po siya. Yung espiritu, yung banal na espiritu na nasa sa iyo, siya lagi ang champion. Kaya nga we are not, defeated eh. Undefeated po tayo, victorious tayo eh. Nasa sa atin na naman yung susi para maging victorious ka na naman. Para maranasan mo yan. Nasa sa atin po lagi yan. Yan kaya nga po, life is not a series of choices, it is a series of chances. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Beligtad kayo. Po. Nasa sa atin po yan. Decision po natin lagi yan. Kaya dapat po, malakas talaga yung ating espiritu. Kaya nga, tandaan po natin, para mapagtagumpayan po natin, o maharap po natin ang taong 2022 na merong kapayapaan. Ano pa ang sabi ng Romans chapter 8, verse 6 and 8? For to set the mind on the flesh is death. Ano po? Talagang kapag ang kaisipan mo ay puro po kamunduhan, kamatayan talaga ang mararanasan mo. Kaguluhan. But to set the mind on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Laban lagi yan sa ating Panginoon. Kapag laman po ang pinag-uusapan. For it does not submit to God's law. Hindi nagpapailalim, hindi nagpapasakop itong laman na ito. Saan? Sa mga kautusan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya,
tingnan po ninyo yung thou shall not commit adultery, fornication. Huwag kang manood ng mga malalaswang mga panoorin. Hindi ba gustong-gusto ng laman yan? Yung bang makita mo pa lang yung babae na biglang magpa-flash doon sa cellphone mo, nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Ping! Sabi niya, ano? Tapos nakatupis. Aba, iba na yung isip mo, iba na yung pakiramdam mo. Tapos, unti-unti, hindi mo napapansin, aba, ano kaya yun? Yung ano kaya yun, wala na, talo ka na. Kaya nga dapat, talagang totoo yung salita ng Diyos. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Natatandaan po ninyo kanina yung sinabi ko, saan ang battleground? Sa mind. Kaya dito, sabi po diyan, ano ang sabi niya? For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Hindi po pwede. Those who are in the flesh cannot please God. Yung mga namumuhay sa laman, kahit kailan, hindi po ninyo mapiplease ang Diyos. Kahit na araw-araw ka pa sa bahay-sambahan, hindi mo mapiplease ang Diyos. Dapat maging matuwid ka, maging banal ka. Sundin mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag sinabi niya maging banal ka, maging banal ka. Basahin mo ang salita ng Diyos. Ipamuhay mo. Amen po ba? Kaya nga po, napakasarap na itong 2022 na ito, naharapin natin na merong kapayapaan. O nakasandig po yung kapayapaan natin kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Amen? Mag-review po tayo. Paano natin haharapin ang bagong taon na ito na may kapayapaan? Number 1 po, yung una po, never worry. Amen? Huwag na po ninyong alalahanin yung bukas. Yung 1 linggong lockdown. Amen? Bakit? Meron tayong Diyos na buhay. Amen. Pangalawa, entrust everything to God. Yun ang isipan nung makapamalengki kayo bukas o nung kaya kayo pa. Entrust to God. Amen. Ang Diyos na po ang bahala dyan. Siya po ang gagawa ng paraan. Siya po yung magsusupply ng ating mga pangangailangan. Ano ang dapat natin gawin? Seek ye first. Saliksikin mo muna ang kaharian ng Diyos. Unahin mo muna. Mag-devotion muna tayo. Amen. Pagmuni-munihan muna natin ang salita ng Diyos. Siya na yung bahala. Alam niya kung sino yung gagamitin niyang tao para makamtan po natin yung mga pangangailangan natin. Amen. Panghuli po, walk in the leading of the Holy Spirit. Asamin po natin ito. Asamin po natin, i-desire natin na ito. Na sa araw-araw, oras-oras po natin nabubuhay tayo. Asamin natin na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu para po maging magaan yung buhay po natin. Para yung tunay na kapayapaan, the peace that transcends all understanding will guard our heart and mind in Christ Jesus. Philippians chapter 4. Amen po ba? Kaya nga, dito po, yung Philippians chapter 4, verse 6, 7 na ito. Do not be anxious, sabi niya doon sa 6. No, nasabi ko na yung 7. About anything, but in everything, every situation, do not be anxious. Do not about anything. Huwag kang magulimahanan sa anumang bagay. But in every situation, subalit, sa bawat sitwasyon, ano po yung sinabi dyan? By prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. Ang dapat mo lang gawin, ipresenta mo, ibigay mo, iiwan mo sa ating Panginoong Jesus. Ano ba yung mga sitwasyon mo? Ano ba yung mga sitwasyon mo? Ano ba yung dapat mong gawin dyan? Aba, manalangin ka. Purihin mo ang ating Panginoon. Magpasalamat ka. Natatandaan ho ninyo yung isang verse doon sa una natin nung nakaraang linggo
na kaya pag napapagtagumpayan po natin yung mga sitwasyon, yung mga kahirapan na nasa ating kapaligiran, ano ang sabi doon? Hindi ba merong mga untold blessings ang ating Panginoon? Merong mga surprise ang ating Panginoon? Aba, ginawa ko lang ito. Ito lang yung hiniling ko sa aking Panginoon. Bakit? Meron pa. Hindi mo naman pala hiningi yun. Bakit pinagkaloob ng Diyos yun? Ganyan po ka-generous ang ating Panginoon. Kapag nakikita niya po na nakasandig tayo o may kapayapaan tayo sa buhay po natin dahil sa Kanya. Amen? Kaya nga po, present your request to God. And the peace of God that transcends all understanding will guard your hearts and mind and your minds in Christ Jesus. Panghuli pong verse sa John chapter 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen po ba? Eksakto na naman sa sitwasyon na haharapin natin bukas. Ano po ang sabi? Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Bakit? Meron tayong isang Diyos na buhay. Meron tayong isang Diyos na napakalaki sa mga sitwasyon na ito. Kayang-kaya niya pong i-overcome lahat yan. Kayang-kaya niyang pagtagumpayan lahat yan. Kung napagtagumpayan niya, kaya din po natin. Ilang taon na po tayong nagtatagumpay. Ngayon pa naman tayo susuko. Ngayon pa naman manghihina yung ating pananampalataya. Nasubukan na po natin ang ating Panginoon. Nalampasan na po natin 2 taon. 1 buwan, nilockdown tayo. Ngayon, 1 linggo na lang. Ano pa po ang hahanapin natin sa ating Panginoon? Kaya magtiwala lang po tayo. Yung pag-asa natin, sa Kanya po natin ilaga. Yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya, yung galing sa Kanya, yung asamin natin. Para itong 2022 na ito ay mas maigi, magaan. At mararanasan pa natin yung mga untold blessings na galing na sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Pwede ho ba natin purihin ang ating Panginoon? Palakpakan nga po natin. Marami pa po akong gustong sabihin sa inyo. Pero hanggang dito na lang muna. Ano po? Alam ko po marami nang itinuro ang banal na Espiritu sa bawat isa't isa po sa atin. Ano po? May nga siyak kopin eh. Pati ako may siyak. Hindi po. Pero napakasarap po. Sabi nga ng mga iba, bakit ganyan kayo katagal magsiyo? Kasi kapag pinag-uusapan ng salita ng Diyos, wala pong dull moment. Laging interesting. Laging masaya. Natapos na nga kayo dito, nagyaya yung isa, kaya tatamong kilwal, mangantamo. Pagdating ninyo doon, yun pa rin ang pinag-uusapan ninyo. Amen. Napakasarap po pag-usapan ng salita ng Diyos. Yung po, ganun po tayo dapat. Yung nililid tayo ng Holy Spirit. Yung ba yung banal na Espiritu nasa sa iyo? Talagang kahit na 24 hours, talagang mag-uusap kayo patungkol lang sa kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Kaya nga po sa